Breaking news ang naging laban ni Jermall Charlo versus Thomas Lamana. So pagdating sa mismong laban, solid agad ang binibitawang suntok ni Jermall Charlo. Kalmado lang siya na unti-unting dinadali si Lamana. Samantalang si Lamana naman, hindi niya matamaan ng solid si Jermall Charlo. Sa round 3, dito na pinabagsak ni Jermall Charlo si Lamana. Tinamaan niya ng solid over right hand sa mukha. Sa round 4, considered as knockdown ulit ang inabot ni Lamana. Tumiklop ulit ang dalawang tuhod. Sa round 5, pinabagsak na naman ni Jermall Charlo si Lamana gamit ang iba't ibang kombinasyon. At bago magsimula ang round 6, dito na hininto ang laban. Hindi na kasi biro ang pinsala na naabot ni Lamana. Panalo dito si Jermall Charlo via RTD sa round 6. At may bagong kartada si Jermall Charlo na 34 wins with 23 knockout at walang talo. Samantalang si Lamana naman ay bumaba ang kartada sa 39 wins with 18 knockout at may 6 na talo. Sa kabilang banda naman, ang naging laban ni Caleb Plant versus Armando Resendiz. So pagdating sa mismong laban, si Caleb Plant na agad ang unang nagbibitaw ng suntok. Ang style ni Plant, nakabalandra yung kaliwang kamay niya sa mukha ni Resendiz at kalkulado ni Plant yung tamang distansya kay Resendiz. Sa round 3, dito na nakapag-adjust si Resendiz, solid nang tinatamaan si Caleb Plant. Dito na rin nagsimulang nagkalamat ang mukha ni Plant. Sa mga sumunod na rounds naman, napipressure na si Caleb Plant. Sa pagiging infighter ni Resendiz, mas pabor kay Resendiz yung pagyakap ni Plant dahil mas nabibigyan ng pagkakataon si Resendiz na makatama ng solid kay Caleb Plant. Sa round 6, muntik nang bumagsak si Caleb Plant matapos tamaan ng iba't ibang kombinasyon ni Resendiz. Na save by the bell lang si Caleb Plant. Sa mga sumunod na rounds, mas marami pa rin ang mga tumamang suntok ni Resendiz kay Plant. Hindi makaporma si Plant sa pagiging infighter ni Resendiz. Makikita mo kay Resendiz yung tapang at puso niyang lumaban ng harap-harapan sa kalaban at hindi umaatras sa laban. Hanggang sa umabot na sa decision ang laban, panalo si Jose Armando Resendiz via split decision sa score na 116-112 kay Resendiz. 115-113 pabor naman kay Caleb Plant at 116-112 pabor naman kay Armando Resendiz. Isang upset ang inabot ni Caleb Plant. Si Jose Armando Resendiz na ngayon ang bagong may hawak ng interim WBA super middleweight title at mandatory na siya sa WBA ni Canelo. At may bagong kartada si Armando Resendiz na 16 wins with 11 knockout at may 2 talo. Samantalang si Caleb Plant naman ay bumaba ang kartada at nalasap ni Plant ang ikatlong talo nito sa kanyang professional boxing career na 23 wins with 14 knockout at may 3 talo. Sana pagbigyan ni Canelo ng pagkakataon na mapalaban si Resendiz para sa undisputed. Kasi itong huling naging laban ni Canelo, medyo boring ang naging performance ng kalaban niya. Puro takbo lang ang ginawa ni William Skull. Kaya pagkakataon na ni Canelo na matabunan ang naging performance nitong huling laban niya kay William Skull na boring fighter. Kasi itong si Armando Resendiz, Mexican style, talagang infighter at brawler kung lumaban. Mabibigyan talaga si Canelo ng magandang laban. Ang problema lang kay Resendiz, walang power yung suntok niya. Hindi man lang niya nagawang pabagsakin si Caleb Plant. Samantalang TKO ang inabot ni Caleb Plant kay Canelo.